Naku, mukhang mapapasubo din ba kaya tsaka maaaresto si Rufame Quinto? Allegedly, isa din siya sa mga endorsers na pinaghahanap ng mga otoridad na kung saan yung company ine-endorse nila ay medyo nagkakaroon na ng problema sa kanilang pera. Kaya babala sa mga katulad kong content creators and sa mga may pangalan na wag basta-basta tumatanggap ng mga endorsements o kaya collaborations para hindi ikaw ang susunod nilang ibiktima at ipasubo sa mga otoridad. According sa tumatayong attorney ni Rufame Quinto, she will face those charges. Mag-voluntary surrender siya at magpo-post po kami ng bail for that. She's worried kasi hindi naman totoo yung allegation kasi may client po is just a brand ambassador, a model, endorser. Hindi sa kanya nagpabayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, puro talbog. Lahat po yan, hawak naman po namin. Yung ebidensya, ipepresent namin sa court. At syempre, nababahala din ang kanyang manager and as well as friend na si Boy Abunda dahil sa kinasasangkutan ngayon ni Rufame Quinto na very unexpected talaga. Sa panahon ngayon, hindi na basta-basta magtitiwala sa mga company na nag-o-offer ng endorsement opportunities sa mga digital creators. Kasi yung inaakala mo na endorser ka lang, tapos model, pero ang kapalit pala is makukulong ka pala. And ihimas rehas ka, lalong-lalo na ngayong Pasko. So, ganito na ang nangyayari ngayon kay Neri. Kamakailan lang ay hinuli si Neri Naig. So as you can see in this picture, na binamasahan siya ng kanyang arrest warrant ng isang officer. So correct me if I'm wrong kung arrest warrant yan or subpoena or whatsoever. Basta hinuli siya dyan and then sa ngayon, nandun na siya sa loob ng selda. And as an update, siguro doon na siya mamamalagi for Christmas and New Year. Kasi yung arraignment niya, correct my term again, ay mangyayari sa January. Pero I'm not sure kung magagawan pa yun ng paraan na magiging earlier yan. Depende po na lang sa proseso na gagawin ng kanyang legal representative. If ever man na totoo yung paglutang ni Rufame Quinto, nakakalungkot, no? Kasi another artista na naman ang na-involve. And may mga pangalan ulit na lumulutang after Rufame. Tapos, marami ang nagtataka rin, bakit yung mga may-ari ng company ay parang silent and yung tinutugis lang ay mga endorser. Kasi, ang isang factor dyan is, mga endorser kasi medyo kilala silang public figure, kaya medyo maingay. And since hindi naman public figure yung mga pangalan or persons involved ng mga company na yan, for sure, meron din silang nakaambang or pending na kaso na hindi lang talaga pinapublicize sa social media at sa mass media. Pero for sure, meron din silang hinaharap na kaso and baka malay natin na meron din silang legal na representative to defend their case. And lastly, this is the sad reality. Buti nga sila Rufame o kaya si Neri Naig, artista na sila. Nakabuild na sila ng foundation na stable na sila. Tapos may pera na, nakapag-ipon, and may mga networks nakakilala, especially mga legal na representatives to help them or friends na nag-refer sa kanila ng mga attorney para matulungan sila at para kahit papaano ma-solve yung case nila. How about kami mga small-time content creator na may mga iba na nag-endorse ng mga company na nagka-problema tapos biglang nadawit sila, nakasuhan sila, and wala silang kakayahan na magbayad o kaya wala silang network na pwedeng tumulong sa kanila. So, ang masasabi ko lang is mag-ingat talaga kung sino yung pinapatunguhan mo kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo in the future. So, yes, babala talaga sa lahat na wag basta-basta mag-endorse ng kahit na ano. So, thank you guys and have a nice day.